Hello mga kapatid, mga kaibigan at mga kamanggagawa sa banal na iglesia ng ating Panginoong Kristo. Narito muli ako'y bumabalik upang ibahagi sa inyo ang panibago na namang lugar na aking napuntahan sa Egypt noong July 6 hanggang July 9. So mga kapatid, narito ang bibisitahin natin ang Tabalan, no? Itong boundary ng Egypt at ng Israel. So bago tayo magsimula tayo ay tumungot manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Ama naming banal na Diyos, maraming salamat sa iyo. Sa iyong patnubay sa amin at palagi mo kaming ginagabayan at iniingatan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Purihin ang iyong banal na pangalan, Panginoon, at sa oras na ito, hinihiling namin ang iyong patnubay, nawa maintindihan namin at maunawaan namin ang iyong mga salita sa pamamagitan ng mga lugar, mga lupain na binanggit dito sa lumang tipan ng bansang Egypt at ang bansang Israel at ang bansang Jordan at ganun din ang Arabia. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pakikinig na ito at nawa magamit namin ang mga ilan nito sa aming mga pagtuturo at pangangaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. Mga kapatid, narito muli at gagamit tayo muli ng PowerPoint upang ipakita sa lahat ang ating mga larawan na nakuha rito sa Tabalan. Okay, narito na ang ating um, babahagi sa lahat. So mga kapatid, narito ang ilan sa mga nakita natin at bibigyan natin ng pansin ang ilan sa mga nakuha natin at bibigyan natin ito ng pansin. Okay, so narito ang ilan sa mga mahalagang mga kuha natin at sisimulan natin dito sa lugar na kung tawagin ay Taba. You know? Ito ay lugar kung saan kami ay tumawid patungo dito sa Jordan, papunta ng Jordan Aqaba. Pero bago kami nagpunta ng Jordan Aqaba, ay pinuntahan muna namin ang Ilat, ang Israel. No? So dito natin makikita ang lugar na ito, yung ating pinuntahan nung nakaraang araw ay ang Nueva. At nung kami umalis na dyan, ay patungo na kami dito um, sa Taba na, Taba. Okay? So, titignan natin ang mga larawan na ito at hinahanap ko tong aking cursor. Ayan. So, narito na ang Taba. At ang Taba na ito ay isang napakagandang lugar at tabi ng Ilat kung titignan natin. At ito ay nagbibigay ng magandang mga tanawin, no? Mga nasaan na yung aking cursor hit ito. Ayun. Okay, so bago natin tumungo dito ay nais ko munang palaki nito. Ayan, malaki na. So itong Taba ay napakahalaga dito sa lupain ng Ehipto sapagkat dito nila ibinabase ang kanilang napakahalagang lugar kung saan ay pumapasok at lumalabas ang mga Egyptians patungo sa Israel at patungo sa Jordan Aqaba. So usually ang ginagamit nilang transportation ay by land. Hindi sila gumagamit kadalasan ng barko o ng sasakyang pantubig dahil merong security issue. So maganda dahil meron silang kasunduan ng Israel at ng Egypt at ng Jordan ay sila ay naglalabas pasok dito sa kanilang mga boundary. So bago natin tignan ang mga larawan, itong Tabalan ay napakahalaga sa panahon na bago nagkaroon ng digmaan ng Israel, ang Jordan at ang Egypt noong panahon ng Six Days War, no? 1969. So, bibigyan ko kayo ng konting kasaysayan o istorya ng Taba. Itong lugar na kung saan ay boundary sa pagitan ng Ilat ng Israel at ng Egypt.
Noong sinaunang panahon ay katulad ng maraming iba pang mga lugar sa Sinai dito sa Egypt, ang Taba ay ang tagpuan ng maraming mga trading caravans ng mga panahong yan. Yung mga Ismailites, yung mga Midianites ay tumatawid, manggagaling yan sa gitnang silangan, no? Papuntang Syria, Israel, Jordan, tatawid sila ng Sinai, no? Papunta ng Egypt. Kaya nga siguro na nalalaman natin sa kasaysayan ng banal na kasulatan na noong gustong patayin ng mga kapatid ni Joseph, siya, no? Nung nung napagkaisahan nila na ah, patayin ang kanilang kapatid, ngunit si Ruben at saka si Judah ay nagwika sa kanila na huwag gawin ang bagay na iyon. Kaya nung makita nila na may mga paparating na mga Midianites ay kanilang sinabi na ipagbili na lang ang kanilang kapatid bilang alipin, no? At dalhin sa Egypt kasama ng mga Midianites. So yan ang ruta ng mga dinadaanan ng mga tao noong sinaunang panahon. Ang Taba ay makikita dito sa pagitan ng Ilat at ng Egypt dito sa Tabalan. Nung panahon na iyan, noong mga 18th century, ang tawag diyan sa Sinai Peninsula ay Arabian Peninsula na ang itinatawag nila. Hindi na yan Sinai Peninsula. Na napag-aralan natin ng mga nakaraan na ang Sinai ay ito ay tumutukoy na sa panahon na ang tawag nila ay Arabian, no? Kaya noong panahon ng 18th century, panahon ng mga Ottomans, ay ang tawag nila sa mga lugar na ito ay Sinai. Ay imbis na Sinai Peninsula, ito ay binansagan nilang Arabian Peninsula na. No, patungo ito sa lupain ng Egypt at vice versa pabalik. So nang pumanaw ang isang leader na nangangalang Khedive Taufik noong 1892, ang Topkapi Palace, ang upuan ng Ottoman Empire na kumokontrol sa Egypt noong panahong iyon, ay katulad ng maraming iba pang mga bansa sa region, ay naglabas ng utos na gawin ng kanyang anak na si Khedive Abbas Helmi II na umakyat sa kanyang ama upang maging pinuno ng Ehipto o ng Egypt. Dahil gusto ni Abdel Hamid II, ang Ottoman Sultan, na bawasan at limitahan ang pagkakaroon ng pananakop ng Britanya sa mga lupain ng Ottoman. Naglabas siya ng isang utos upang pigilan ng Egypt na magkaroon ng anumang mga outlet sa Aqaba Gulf. So gayon man, pagkatapos na maraming debate at pagkatapos tanggihan ng mga Egyptian ang desisyon ng mga Ottomans, ang Egypt ay may malinaw na silangang hangganan na nagsisimula sa isang punto sa silangan ng lungsod ng El Arish sa Hilaga at nagtapos sa lokasyon ng lungsod ng Taba ngayon sa dulo ng Aqaba Gulf. So mula noong 1906, nais ng mga Ottoman na kontrolin ang Taba at nagpasya silang maglagay ng isang bilang ng mga sundalo at dalawang malalaking kanyon sa ilang mataas na talampas na tinatawag na Ras Taba. Gayunpaman, no, kailangan ng mga Ottoman na bumalik sa desisyong ito at tinukoy ng mga otoridad ng Britanya na ang malinaw na kinikilalang international na mga hangganan ng Egypt na kinabibilangan ng lungsod ng Taba. So matapos kilalanin ng Great Britain ang Egypt bilang isang malayang bansa na may soberenya, ang silangang hangganan ng Egypt na kinabibilangan ng Taba ay inaprubahan ng mga pinuno at pangulo ng iba't ibang bansa sa buong mundo. So pagkatapos ng tripartite aggression o tripartite aggression na sinasagawa ng mga hukbo ng Britain, France at Israel sa mga lupain ng Egypt pagkatapos ng dating pangulo ng Egypt na si Gamal Abdel Nasser,
idineklara ang pagsasabansa ng Suez Canal, ang mga kasunduan sa kapayapaan at nilagdaan sa pagitan ng Egypt at Israel. At ang linya ng armistice ay nagpagpasyahan na sa hilaga ng Taba na isa pang pagkilala na lungsod ay kabilang sa mga teritoryo ng Egypt. Ito ay binigay na sa Egypt. Pagkatapos ng digmaan noong 1967, sa pagitan ng hukbong Israeli at ng mga hukbo ng Ehipto at Syria, kinuha ng Israel ang kontrol sa Sinai Peninsula sa kabuuan sa loob ng 6 na taon bago mabawi ng Ehipto ang soberenya nito sa Sinai matapos talunin ang mga puwersa ng Israel sa digmaan noong October 1973. So hakbang-hakbang ang Egypt, no, sa panahon mula hanggang 1978 hanggang 1982. So pagkatapos ng paglakda sa sikat na kasunduan sa kapayapaan ng Camp David, no, sa pagitan ng dating Pangulo ng Egypt na si Muhammad Anwar el-Sadat, nabawi ng Egypt ang kontrol sa lahat ng rehiyon ng Sinai maliban sa Taba, no? So matapos ang mahabang panahon ng mga negosasyon at internasyonal na arbitrasyon, nakuha ni Hosni Mubarak, ang Pangulo ng Egypt, ang mga autoridad ng Egypt sa Taba noong 19 ng Marso, no, 1989. Mula sa puntong ito, sinimulan ng pamahalaan ng Egypt ang pagbibigay pansin sa loob ng Taba, kung saan ang mga infrastruktura at mga kalsada ay higit na na-promote at maraming iba pang mga posibilidad, mga facility ang itinayo, no? Kaya naging maganda ang lugar na ito. Salamat sa pagtatag ng kalapit na paliparan ng international na NABC, ang pangalan ng lugar, na naging mahalagang sentrong panturista ang Taba, na may higit sa 10 mga hotel at ibang mga resort na nagsisilbi sa mga pangangailangan ng iba't ibang turista at bisita na nagpupunta rito sa Egypt. So matatagpuan ang Taba sa gilid ng Egypt ng Armistice Line na napagkasunduan noong 1949. Sa panahon ng krisis ng Suez noong 1956, ito ay panandali ang nasakop ngunit bumalik sa Ehipto nang umatras ang Israel noong 1957. Muling sinakop ng Israel ang Sinai Peninsula pagkatapos ng 6 na araw ng digmaan noong 1967. At pagkatapos ay isang 400, no, kwartong hotel, no, ang ganda nito, ang itinayo sa Taba, no, pagkatapos ng digmaan na yan. Kasunod ng 1973 na Yom Kippur War, ang Egypt at Israel ay nakikipag-usap sa eksaktong posisyon ng hangganan bilang paghahanda para sa 1979 Peace Treaty. Inangkin ng Israel na si Taba ay nasa panig ng Ottoman ng isang hangganan na nakapagkasunduan sa pagitan ng mga Ottoman at British noong 1906. So at sa makatuwid ay nagkamali sa dalawang naunang kasunduan nito ay bagamat ang karamihan sa Sinai ay naibalik sa Ehipto noong 1982. So ang Taba, ang huling bahagi ang ibinalik. So ito ang pinakahuli-hulihang ibinalik sa Egypt. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, ang issue ay isinumite sa isang international na komisyon na binubuo ng isang Israeli, isang Egyptian, at 3 tagalabas. Noong 1988, pinasiyahan ng komisyon ang pabor sa Ehipto at ibinalik ng Israel ang Taba sa Ehipto noong 1989. So bilang bahagi ng kasunod na kasunduang ito, ang mga turista, mga manlalakbay ay pinahihintulutang tumawid mula sa Israel sa pagtawid sa hangganan ng Ilat at saka ng Taba, no? Boundary yan. At bisitahin ang Aqaba Coast area ng Sinai. Diba? Kasi napakaganda yan. Talagang masisiyahan kayo kapag nakita ninyo
ang mga lugar na iyan. Mula sa Taba, pababa sa Sharm El Sheikh at kabilang ang Nuiba, Saint Catherine at Dahab, no? Yan ang mga lugar na ilan sa mga napuntahan natin. Visa free yan, no? Hanggang 14 na araw o 2 linggo na ginagawang sikat na destinasyon ng turista at ng Taba. Kaya itong Tabalan ay bakasyon ano lang ito. Pwede lang pumunta ang mga Israeli dito, tatawid, magbabakasyon lamang ng 2 linggo. Pagkatapos niyan ay babalik na sila sa ilat. No? Hindi sila pwedeng magtagal kasi yun lamang ang kasunduang ibinigay sa kanila ng bansang Ehipto. Pwede silang pumunta dyan. Wala nang visa, kundi magbabakasyon lang. No? Kaya tinanggap yan ng bansang Egypt ng mga turistang mga Israeli. So napakaganda. At dahil dito, ang komunidad ng resort ng Taba Heights ay matatagpuan mga 20 kilometers sa timog ng Taba. No? At nagtatampok ito ng ilang malalaking mga hotel, kabilang ang The Hyatt Regency, Marriott, you know, Sofitel at Intercontinental. No? Yan ang mga hotel na makikita dito sa Taba. Ay isa rin ito na makabuluhang diving area kung saan maraming tao ang pumupunta, no? Sa alinmang mga sa libreng mga dive, no? It's scuba dive o matutong sumisid sa pagitan ng maraming PADI courses, no? Maraming courses 'yan na inaalok. So kasama sa iba pang mga recreational facility ang isang bagong desert style na golf course. So napakaganda na, no? At talagang hindi rin minsan maiiwasan ng terorista o mga Terrorism Act. Kasi noong October 7, 2004 ay nabalitaan ng buong mundo na ang Hilton Taba ay tinamaan ng bomba, ano? Na ikinamatay ng 34 na mga katao. Kabilang ang mga nagbabakasyon sa Israel, no, nanggaling diyan. So yan ang pinaka-background natin dito sa Taba. Ngayon, titignan natin ang ilang mga larawan ng Taba at makikita natin na hindi pa gaano siyang wala pang gaano mga buildings pa dito sa tabi ng mga ng Red Sea o ng Red Sea. So papunta na to kami doon sa Tabalan, no? Nanggaling kami dito sa Nueva. Kaya ito ay papunta na kami doon sa boundary ng Israel, no? Sa Ilat, no? Makikita ninyo yung nasa palibot niyan ay Israel na yung nakikita natin sa harapan na yan, no? Itong parting ito, Israel yan, ilat yan ilat yan. So narito na, no, at patungo na, no, doon sa lugar na iyan. So napakaganda ng paligid, no, peaceful, quiet ng mga lugar na iyan. So bagamat ang mga bundok ay mga walang puno, talagang bato, no, lupa ang makikita natin diyan. Dry land, no, ang disyerto ng Egypt. So itong makikita ninyong isang parang island na nasa gitna ng Red Sea, kung tawagin, no, ng Gulf of Aqaba, itong gitna na ito. Winika sa amin ng aming Egyptian tour guide na si Reda na ito ay itinayong castle, no, sa panahon ng Ottoman. At yan ang kanilang pinaka bakasyonan ng mga panahong iyan. Nagtayo sila ng castle dyan. Napakaganda yung lugar na iyan. So ito ay hindi naaabot ng mga turista kung hindi sa malayo lamang. Sapagkat ito ay pinoprotektahan ng bansang Egypt bilang kanilang heritage site at naging bahagi ng Ottoman regime nung panahong iyan, 18th century. So yan ang kuha natin, no? Dito sa Ottoman, no? Ottoman influence yan hanggang ngayon ay makikita natin ang kanilang impluwensya dito sa Egypt. No, yan ang ganda ng ng pagkagawa ng castle na yan Nilagyan nila ng ng wall, no? Sa gitna ng
Gulf of Aqaba, no? So maaari ding naging tanggulan nila yan noong mga panahon ng 18th century laban sa British, no? Navy at Army nung nagkaroon sila ng digmaan nung mga panahong iyan, nung 18th century. So nilagpasan namin yung anong yan, yung island na yan at dumiretso na kami papunta ng Ilat. At nandyan nga at unti-unti na naming nakikita ang kagandahan ng lugar at ito na, nandito na kami sa Taba, no? Sa Tabalan. Ito ang pinaka pagpasok sa loob ng border between Ilat at saka ng Tabalan. Sa kanan na kami um, papatungo dito sa papuntang kanan, no? So yan ang pinaka sentro ng Tabalan. So nung kami ay kumanan na, ay ito na yung aming nakita na wini-welcome na ang lahat ng mga tao na papasok dito sa boundary patungo sa Ilat, no? Welcome to Taba. So ito na ang patungo doon sa loob, no? At sa custom, sa checkpoint, then talagang hindi naman gaanong maigpit ang ano rito, ang security. At dahil nga meron silang peace treaty sa Israel at saka Egypt, ay meron silang magandang relasyon hanggang sa panahon natin ngayon. So narito na, no? Patungo na kami doon sa hangganan na. Kaya pagkababa namin dyan, wala na. Wala na kaming kwentuhan, dire-diretso na. No? Itong nakikita ninyong bundok sa harapan, yan ay Ilat na. No? Yan ay parte na ng Israel na. Hindi na yan sakop ng Egypt. No? So, malapit na kami doon sa pinaka-boundary na. No? At ito na nga, nung kami nandun na sa mismong tabi na ng Israeli side, ito na ay nakita namin. Ano? Tabalan Port kung tawagin. Yan, Tabalan Port. Dito kami huminto at amin nang in-unload ang aming mga baggages, mga luggages. At dito na kami nagpaalam sa aming bus driver at sa aming tour guide na si Reda at saka si Walid na aming representative sa Pilgrim Tours. So ito na yung likod ng building na nakaharap sa Egyptian side at pagpasok namin sa building na ito ay Israeli side na, no? Nasa boundary na ng Ilat at ng Taba, no? So ito na yung loob na ng building na iyon na nakita natin kanina, no? So narito na yung mga papasok galing ng Ilat ng Israel, ito ang kanilang unang makikitang welcoming sign papunta sa Egypt, papasok sa Tabalan. So ito pa rin ang isang napakagandang larawan na wini-welcome ang lahat ng turista na galing sa Israeli side, papasok ng Tabalan sa Egypt. Welcome to Egypt. So ito na yung ano na, no? Ito na yung patungo na doon sa office ng immigration. Dito na kami hahanapan ng mga requirements, no? Passports, mga papers, no? At dala-dala namin diyan ang mga luggages namin at diyan ay ipapasok sa security. Sa lahat ay dadaan diyan sa security. So habang itong mga kasulubong namin, ito ay papasok sa Ilat. Ito yung papasok sa Ilat. Ito naman ay galing sa Ilat, papasok ng Tabalan. Alright? So mga Israeli yan, mga papalabas na yan. Kami naman papasok sa loob ng Ilat, galing ng Taba. So ito na, no? Makikita natin yan. Nakikita niyo yung sign na welcome, no? Ito yan ay itong gate na to ay pagitan ng Taba at ng Ilat sa Israel, no? Ito na yung pinaka last building ng Egypt at yung paglagpas ng gate na ito ay Ilat na, no? So yan na, no? Makikita ninyo ang sign ng Hebrew at ang Israeli flag. Right? So dalawang aming checkpoint ang lalagpasan. Ang Israeli port o itong Ilat
at itong Aqaba, no, sa Jordan. So ngayon ay nilagpasan lang namin ang ilat, then mamaya ng konti ay patungo na doon sa Gulf of Aqaba. So narito yung ating illustration guide na dito kami nanggaling sa taba na ito, at itong boundary, itong line ay yan ang pagitan ng Egypt at ng Israel ng ilat. Okay? At ito namang na kami ay nag-travel by bus from this um, separation hanggang tinawid namin ang gilid ng ilat na yan patungo dito sa boundary ng ilat at saka ng Aqaba. Okay? So ito yung pinakamapa ng apat na bansa na ito na nagbabahagi dito sa Gulf of Aqaba na siyang Red Sea. No? Egypt, Israel, Jordan, at saka Saudi Arabia. So ito na yung kuha ko nung ako'y nasa loob na ng ilat. No? Ito ay ilat na. Nasa loob na ito ng Israel. No? Habang hinihintay namin ng aming mga kagrupo, ay tinignan namin ang palibot ng ilat. Napakaganda rin ang lugar na ito. Napakalinis ng tubig at mai-enjoy natin ang paligid niyan. No? At napakaganda. At yan na lamang ang kanilang kaligayahan bilang mga bansa na mga dryland, ngunit sa kanilang pinakadulo ng kanilang bansa ay pinagkalooban sila ng Diyos ng napakagandang dagat upang maibsan ang kanilang init, no? Ang kanilang tuyong lupain, at dito sila nagbabakasyon kapag panahon ng tag-init. No? Napakasaya ang pakiramdam kapag kayo ay napunta sa lugar na ito. Pagkat ganyan ang aking naramdaman nung ako'y napunta diyan sa lugar na iyan. Refreshing, napakaganda ang pag-iisip, no? Kalmado ang pag-iisip, masaya, no? Ganyan ang pakiramdam kapag kayo ay nagpupunta sa mga lugar na ganyan. Yaan ang ilat at makikita natin ang paligid, no? Napakaganda ng tubig, napakalinaw, no? At imagine na ganyang kalinaw ang tubig, no? Kung ating iisipin ang pagtawid ng mga Israelites, no? Sa panahon ni Moises, ganyan ang linaw ng tubig ng dagat. No? Ito na ngayon ang boundary nung kami napunta na dito na sa Yitzhak Rabin Border Terminal. No? Papasok na kami nito ng Jordan Aqaba. No? Ito na yung boundary ng Ilat at saka ng Jordan Aqaba. Okay? So pinangalan nila ang terminal na to kay Yitzhak Rabin na pinatay ng isang Hudyo na assassinate siya sa Tel Aviv dahil hindi pumapayag ang Hudyo na pumatay sa kanya na ibigay ang lupain dito sa West Bank sa mga Palestinians, kaya siya pinatay ng isang Hudyo, no? So dahil dito makikita natin ang Welcome to Israel. Ito ang ilat, no? Makikita natin, no? Yan ang napakagandang lugar ng ilat. Ang lugar kung saan ang mga Hudyo, ang mga Israeli ay nagpupunta dito sa ilat upang magbakasyon. Dito nila i-spend ang kanilang summer time at napaka-refreshing ang lugar na ito. Ha? Pag sila babalik na sa kanilang mga pinanggalingan ay balik na uli sa normal ang buhay, di ba? So yan ang ilat, you know? At ito na nga yung boundary ng ilat at saka ng Jordan, you know? Makikita niyo ang sign to Jordan. At medyo maigpit din dito ng konti. Ayaw nila ng mga 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 photos. Ayaw nila na kumukuha ng mga photos. Maigpit ang mga security dito. At dahil ako'y nasa likod, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na kunan ang mga lugar na ito. Makita niyo ang sign dito sa bandang kaliwa, no? To Jordan, ano? Ito na yung, excuse me, ito na yung pinakahuling hangganan ng ilat ng Israel, no? At
Pag kayo pumasok sa lugar na ito, to Jordan, yan na yung papunta na doon sa loob ng hangganan ng Israel at saka ng Jordan. No? Tingnan natin. Ayan, tatawid na ang grupo namin at papasok na kami sa lugar na ito, patungo doon sa loob. Ayan. So huling selfie na ito at dahil ako na palagi ang nahuhuli, no? Kaya nung kami pumasok na doon sa loob, ito na yung sign na nandito na kami sa Jordan Aqaba, no? Pagpasok namin sa lugar na ito, dito ang daanan sa kaliwa no? Ay Jordan Aqaba na, no? At yan ay sakop na ng Jordan. Dito sakop pa ng Israel dito sa loob dito. Paglagpas diyan ay Jordan na, no? So tingnan natin. Yan, nung kami ay tumawid na, ay ito na, papaakit na kami, papunta na kami ng Aman yan, no? Aman, Jordan. So matagal-tagal din kami nagbiyahe, no? Magmula Aqaba ng Jordan papuntang Aman. Siguro nabot din kami diyan ng mga 3 oras din mahigit no? Ang biyahe namin, dire-diretso, no? So ngayon titignan natin, no? Ang ilan sa mga nakita nating mga tanawin, mga lugar, no? From Jordan Aqaba to Aman, no? Jordan. Tingnan natin, ano? So ano na to? Part 2 na ito no? Sa ating Jordanian tour. So panibago na tong series mga kapatid, ano? At ito na ay maikli lamang ang ating presentation ngayon kasi natapos na natin ang aking travel dito sa Egypt. Ngayon, pumasok na kami sa loob ng Jordan na. Nandito na kami sa parte ng Jordan, ano? Yan, nasa Aqaba na Kaya nag-travel na kami papunta ng Petra, no? From Aqaba to Petra, no? From Petra to Aman, yan, mga 3 oras yan Kaya dito from Aqaba to Petra ay mga nasa 1 oras kalahati lang ang biyahe namin diyan. Medyo matagal-tagal din ng konti, no? Kaya ang ating isusunod na paglalakbay ay bibisitahin natin ay ang Petra naman, no? Dito sa Jordan. So dito na muna natin tatapusin ang ating maikling presentation ng Tabalan, no? At ito na yung pinaka day 6 namin. At July 11 na yan, no? Kaya panibago na namang itong pagbisita dito sa Jordan. Natapos na namin ang aming paglalakbay dito sa Cairo, patungo ng Suez at ng Mara at ng Repidim, itong ang Feiran, at nagpunta kami sa Mount of Moses, itong Mount Sinai, at nagpunta kami dito sa Nueva, no? Na lugar kung saan pinaniniwalaan ng maraming mga tao na dito tumawid ang mga Israelita papunta sa Saudi Arabia, no? At pagkatapos niyan, kami ay nagpunta sa Ilat ng Israel, tumawid, at pagkatapos ay papatungo sa Jordan Aqaba. So mga kapatid, narito ating tatapusin na muna ang ating pagtatanggal dito sa ating Egyptian Tour 2023. At sa mga susunod na araw ay atin namang titignan ang Petra. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay at pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. So mga kapatid, ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa inyong lahat at sa muling pagkikita muli. Pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon. No? At we'll see you again and bye for now and God bless you all mga kapatid.